Oh. So, ngayon ay maraming nagre-request na buksan daw natin. Subukan nating i-tear down. Kasi ako rin ay gusto ko makita talaga yung talagang lahat ng laman ni Thunderbox. Para na rin sa mga kaalaman ng lahat. Para makita natin lahat ng laman sa loob. Kasi ang pinakita ko lang noon ay parang binuksan lang natin kasi gusto ko siyang gamitin talaga. Yan, overnight namin. Then lipat lang natin, then balik din lang natin kasi kailangan siya may charge. Boom. Okay, so naglipat na, pwede na natin siyang patayin. Maganda rin sana kung yung kanyang AC at yung kanyang output ay plug and play na rin para mabilis tanggalin. kilogram. May sobrang nagmakaawa kasi. Ang sabi niya kasi sa akin, please Juan de la Salle, gusto kong bumili pero bago sana akong bumili, gusto ko sanang makita lahat ng parte ng loob ni Thunderbox. Ang pwede ko lang buksan talaga ay yung 24 volt, yung 3000. Pero siguro halos parehas din naman sila ng laman. Yung battery meron dito kasi 51.2. Tapos yung inverter, malamang mas malaki. Kasi pang 5,000. Pero almost the same pa rin yung kanilang laman. Hybrid inverter, then battery. Again, ay built-in na po yung kanyang MPPT. Built-in na rin yung inverter. May circuit breaker na siya. At may built-in battery. Lithium iron phosphate yung battery niya. So lahat yan tatanggalin natin. Lahat ng nasa loob tatanggalin natin. Okay, so dito ang negative. Takan na natin para hindi tayo. And this is the positive. Positive, negative. Dito kasi kailangan siyang ipitin. Kasi pag di mo siya inipit, meron siyang lock. Ayun o, meron siyang lock dito. Kailangan mo mapisil yan. Pwede kung mahaba yung kuko mo, pero matigas. Yan. Long na siya gagamitin natin. Ito yung fuse niya. $150 ampere. So kung papalitan dito, fuse parehas 150. Yes. Yung kanyang hybrid inverter. Bigat ha. Babalikan natin mamaya. Tatanggalin lang natin lahat. So dito kung mag-upgrade kayo, mas maganda separate yung BMS. Ayan. Kung sakali magdadagdag kasi dito na ipaparallel, baka maya medyo old yung idadagdag mo, magkakaroon ng problema. So mas maganda separate yung BMS, either sa loob mo ilalagay, same size, same spec, tapos external, separate na battery. Yawn. So, sa tingin ko guys, kung parehas yung kanilang battery na 5 kilowatts at ang magiging difference na lang ay yung wattage ng kanilang hybrid inverter like 3,000 at 5,500. Malamang siguro magpapasakit na lang sa ulo ng mga hinayupak na baka mahilig mag-upgrade ay yung kanyang inverter. Sa battery, wala ka nang isipin pa kasi nga, yes,
malakas na. Pero dahil nga sa addict talaga is mag-upgrade pa rin yan. Pero talaga mahirapan ka mamili kasi nga the same na yung battery, pero sa inverter experience ng lakas ng inverter na lang ang medyo doon ka mapapapili sa napakalapit na spec nila. So, ang gagawin natin, naisip ko lang. So, ang gagawin natin ay kakalasin natin lahat kasi pala ko, ibababa ko siya. Ayun, para mas open dito. Ayan, ma-experience nyo talagang masyadong relax. Tanggalin muna natin dito. Yung. So, hindi ko nakakalasin yung connection ng kanyang BMS. Kasi lilipat ko lang naman siya. Tapos sisilipin natin yung kanyang cell. Battery pa lang guys, ang bigat na. How much more kung 5 kilowatt to. Parang dito sa gilid to hinihila eh. Okay. Ayan. Gusto ko sana ilipat, kaya lang yung wire niya pala ay hindi umaabot. Layo. Dito, aabot yung isa. Abot lang siya. Yun lang kasi ay malayo pala. So, hindi siya abot. Balik ulit natin sa taas. Mission failed. So, yan guys, yung kanyang BMS. Then, dito tayo sa kanyang hybrid inverter. So, hindi po ordinary inverter yung ginamit, kundi hybrid inverter, 24 volt. Ito yung kanyang DC-DC converter, papunta sa solar panel. Starting niya ay 120 hanggang nasa 400 volt siguro, kasi 500 volt yung kanyang capacitor. Dalawa yung kanyang main. Then, yung kanyang filter para sa kanyang output. Yan. Malinis yung kanyang output kasi nga marami siyang EMI filter. Yung kanyang relay ay pang 30 ampere. Malalaki. Tapos yung kanyang ground link, eto na relay. Main capacitor para sa kanyang input. Ang isang hybrid inverter po kasi ay isang complex inverter po yan, or bidirectional inverter. So, nandito na yung MPPT charge controller mo, nandito na yung inverter mo, nandito na yung SMPS to charge the battery, nandito na rin yung ATS nya. Eventually, pwede ka rin magdagdag ng ATS external for maintenance. So, dito pwede rin siya na i-bypass. Pag low-watt yung battery, may bypass mo lang. So, pwede. Malalakas nga yung kanyang SMPS to charge the battery. Tapos, UPS na rin siya. Pure sine wave. Ayan. Kaya po siya bidirectional. Pwede siya mag-charge sa battery habang meron siyang output na galing sa kanyang solar, lahat yung kanyang power. Ayan. Bidirectional. Pwede doon, pwede doon, at galing sa solar. Kaya for me, sulit na sulit siya. So, as usual guys, walang nabago. Yung plano ko sana, ibababa ko siya. Yun nga lang, hindi abot yung wire. At yun, nasimple natin. Okay, so ngayon ay i-test na lang. Tingnan natin kung sana ay walang problema. Okay, so, eto na naman na. Nakakabuhay. Yan na natin dyan. Then, ano natin? Kalimutan ko pala yung circuit breaker. On natin doon, then ayun. Patay na natin dito. Ayun. Ayos, nag-on siya. Then,
Try natin. Sana walang problema sa solar. So, tama yung connection natin. Ayan. Then, subukan natin sa grid. Sana walang problema. Yung. Okay, so SN yung aking setting dyan. Ibig sabihin ay magtutulungan ang grid at solar, pero pag malakas ang solar, dominant ang solar kasi naka-priority siya. So, saka lang mag-charge in grid kapag wala nang solar. Okay? So, yan na muna. Gagamitin natin at i-charge natin.